Okay. Salamat po sa mga naiwan dito. Na may anyo ng kabanalan. Sa English po yan, having a form of godliness. Having a form of godliness. So, isa sa masamang mangyayari at nangyari na rin noon pa, ang Diyos po o ang pagiging maka-Diyos ay porma na lang. No? Pero hindi totoo. Naintindihan niyo ba yan? Having a form of godliness. May forma, may anyo ng kabanalan. Pero, but denying the power thereof. Ibig sabihin, hanggang anyo na lang, pero yung maging totoo ay tinatanggihan yon. So yun po, nakakalungkot ngayon, maraming relihiyon, pero ang pagiging Diyos ay anyo lamang, pagiging maka-Diyos. Hindi totoo. Amen ho ba? Yan po yung salita ng Diyos. At yan po ay predicted na. Ipaabatid na sa atin ang mensahe na sa uling panahon ng tao'y ang pagiging maka-Diyos ay porma na lang. Ano ha? Porma na lang. Ano ba ibig sabihin ng porma na lang? Panglabas na lang. Panglabas na lang. Ano ibig sabihin ng panglabas na lang? Hindi totoo. Parang maka-Diyos, pero hindi. At yan po ang ating pag-aaralan ngayong umaga. Yan po'y kasalanan. Dahil ang Diyos po ay katotohanan. So, hindi ang Diyos tuwa doon sa panglabas. Kaya kayo mga babae, kayo mga lalaki, pasintabi, mas magandang ikaw ay naibigan dahil ng ikaw. Ano? Meron daw isang, ewan kung Japanese ba yun o Korean. Ano? Ang pogi at ang ganda ng mag-asawa. Pero nagtataka sila, bit ng mga anak, puro ang lalayo. Wala daw malang kamukha ng ama't ina. Pero nung matuntun yung talagang original na picture ng mag-asawa, yung pala yung mga pira talagang ilong, mga saklang, puro ritoke na. Puro ritoke na. Kaya pala naman hindi na itago nung magkaanak. So nagkagustuhan dahil sa nag-anyo na lang maganda. Pero hindi yun talaga sila. Are you with me? Maraming tao, nagpaganda na lang ng labas, pero hindi naman talaga totoo sila yun. Are you with me? Maraming tao ngayon, balat kayo lang. Hindi talaga totoong maka-Diyos. Ang pupunta sa langit ay yung nasa Diyos, hindi yung parang nasa Diyos. Tatandaan niyo po yan. Ang papunta ng langit ay yung nasa Diyos, hindi yung parang nasa Diyos. Mukhang nasa Diyos. Kundi yung totoong nasa Diyos. Kaya nga, hindi porma lang. Alam niyo yung porma lang? Parang bangkay. Tiga? Ito niyo yung mga nasa kabaong, biglang ganda. Ano? Bumata. Pinaganda. Bakit? Pero wag ka, bangkay yan. Gumanda na yan, bangkay yan. Tama ba? Ang mga tao, panglabas lang, pero pagdating sa Diyos, manhid. Patay! Walang pakialam, hindi seryoso sa Diyos. Yan ang nakakalungkot sa tao. Don't expect heaven. If your holiness is just a mere form. Ang gusto ng Diyos, totoo. Dahil si Jesus, sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. So, hindi siya fake. Si Jesus ay katotohanan. Kaya ayaw ng Diyos ng fake. Ang daming Christian ngayon, fake. Ang daming religion ngayon, fake. Bakit? Halata mo sa membro. Halata mo sa gawi ng buhay ng mga relihiyon ngayon. Na halata mong panglabas lang ang Diyos. Bakit? Okay ang sabong. Okay ang kalaswaan. Okay ang sugal. Okay ang mga walang pagbabasa ng bagay ng Diyos. Halata mo ang tao ay porma lang ang Diyos. Pero hindi totoo.
tatandaan ninyo, ang Diyos ay totoo. Kaya ayaw niya ng forma lang. Amen? But having a form of godliness. Una, nais ko pong idiin sa atin, ngayon pong having a form of godliness, ito po ay confession only. Yan po ay confession lamang. Tingnan po ang Isaiah 29 verse 13. Hindi ko pangako mabasa kong lahat. At sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito ay lumapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig. Praise the Lord din naman, praise the Lord. Diyos ko po din naman, may Lord pang naalalaman, si God, si Lord. Ang sabi, at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ng kanilang mga labi, ngunit inilayo ang kanilang puso sa akin. Mere confession. Only confession. Confession only. Kumbaga, ipinapahayag lang ng labi, pero hindi totoo ang puso. Kaya nga, may anyo ng kabanalan. Parang sa Diyos din naman, nakalain mong bukang bibig din naman ng Diyos. Pero ang puso ay hindi sa Diyos. Alam yan ng Diyos. Amen? Sabi nga sa inyo, ang Diyos, ano yan? Ang pupunta sa Diyos ay yung tunay na nasa Diyos. Hindi yung mukhang maka-Diyos. Tingnan pa natin. Isaiah 48 verse 1. Iyong dinggin ito, o sangbahayan ni Jacob, na tinatawag sa pangalan ng Israel, at nagsilabas sa bukal ng Huda, na nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, at nagsibanggit ng Diyos ng Israel, ngunit hindi sa katotohanan at sa katwiran. Naintindihan niyo ba yan? Nagsisumpa sa pangalan ng Panginoon, nagsibanggit ng Diyos ng Israel, pero hindi sa katotohanan o sa katwiran. Anyo lamang. May anyong kabanalan, pero hindi totoo. Are you with me? Maliwanag ko ba yan? At sabihin ko sa inyo, mas marami ang ganyan. At sana kayong mga nakaupo dyan, hindi na ganyan. At kayong mga nanonood dyan, ang pupunta sa langit, hindi yung pakitang maka-Diyos, kundi talagang maka-Diyos. Amen? Nako, kaya nakakatakot ho yan. Ang kinakausap ibansang Israel. Kumbaga ito'y bayan na ng Diyos, pero hindi ka pipiho na perkip bayan ng Diyos ay talagang sa Diyos. Kaya hindi ka rin pipiho niya pat baptize ka ay sa Diyos ka. Amen? Sana totoo talagang tayo sa Diyos. Dahil ang pupunta sa Diyos ay yung sa Diyos. Hindi yung parang nasa Diyos. Ezekiel, nabasa na ba natin? 33 verse 30 hanggang 32. Tingnan po natin. At tungkol sa iyo, anak ng tao, pinagsasalitaaanan ka pa ng mga anak ng inyong bayan sa siping ng mga pader at sa mga pintuan ng mga bahay. At nangagsasalitaan na bawat isa'y sa kanyang kapatid na sinasabi, pumarito ka, isinasama ko sa iyo. At dinggin mo kung ano ang salita na nanggaling sa Panginoon. Verse 31. At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating. At sila'y nagsiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan. At kanilang dinidinig ang iyong mga salita. Ngunit hindi nila ginagawa. Sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Verse 32. At narito,
Ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nakatutugtog na mabuti sa panugtog sapagkat kanilang naririnig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Nakikinig din, nakaupo rin, umaawit pa. Talaga namang, alam mo, si Satanas kayang-kayang gawin ang ginagawa natin. Ang hindi lang nila kayang gawin yung naging totoo. Dahil si Jesus ang katotohanan. Amen? Hanggat wala kang tunay na relasyon kay Kristo, mananatili ka lamang panglabas. Porma, plastik, pakitang tao. Are you with me? That's not my words. That's the word of God. Kaya sabi ng Panginoon, having a form of godliness. Bakit? Hindi naman sila susunod sa akin. Imik lang naman sila ng imik. Sila din naman nakikidyos laang din. Pero ang kanilang puso'y malayo sa akin. Sa totoo na, ang Diyos ay hindi tipong pinagbibigyan lang. Siya dapat ang may karapatan sa iyong buhay. Ngayon kung hindi yan totoo, pakisaliksik ng ating buhay. Amen? Tingnan nyo po, Matthew 7:15. Matthew 7:15. Mangag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapis sa inyo na may damit tupa. Damit tupa. Parang mukhang Kristiyano, mukhang anak ng Diyos. Datapat sa loob ay mga lubong maninila. Yung pala'y halimaw ang puso. Are you with me? Mere confession. Confession only. Ibig sabihin, talagang panglabas lang na sila ay parang maka-Diyos. Pero halimaw ang loob. Are you with me? Ang dami pong talata. Tingnan pa natin. 23 verse 27 hanggang 28. Sa aba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mga mapagpaimbabaw. Talagang may porma ng kabanalan. Kaya kapag hindi ka malalim sa Diyos, di ka lagi nasimba, di ka nag-aaral ng Biblia, mararahuyo ka, madadaya ka, sapagkat ngayon puro Diyos na din. Pero porma. Kahit nga sa sports, bago maglaro, nagpipray. Kahit nga ultimong party, kalay mo nagpipray din, pagkatapos may barikang-barikan, sukahang-sukahan, kindingan ng kindingan, pero nagpipray din. Di pakitang tao lang yun. Alam mo, ang tunay nagpipray, pagkatapos ng prayer mo, matatakot ka sa mali mong ginagawa. Yon ang tunay nasa Diyos, hindi naglalahuga sa kasalanan. Pero ngayon, pray din, pero baliktad ang buhay. Ginagamit mo lang ang pangalan ng Diyos. Hindi ka ino-honor ng Panginoon. Amen? Ang tunay na tubig nakakabasa. Ang tunay na apoy nakakapasok. Tama? Ang tunay na isda lumalangoy. Ang tunay na ibon lumilipad. Kaya ang tunay na Kristiyano, totoo. Maka-Diyos, hindi bibig. Amen? Amen. Sabi nga ng iba, Lunes hanggang Sabado'y disco. Paglinggo'y Diyos ko. Sala. Yan ang sangkakristyanuhan ngayon. Ang Diyos ay hanggang bibig lang. Kayo, kumusta kayo? Amen? Saba ninyo, mga eskriba at mga pariseyo, mapagpaimbabaw. Bakit? Sapagkat tulad kayo ng mga libingang pinaputi. Kayo ba'y nakapasyal na sa Campo Santo? Sa sementeryo? Meron nga doong, tawag doon? Yung Campo Santo, parang bahay na eh. Mas maganda pa sa bahay ko. Di ka? Ang tawag doon? Mausoleum. Sabi, tunay na, bahay na. Oo, yung baba ay libingan, yung itaas ay paano eh? Ang ganda. Pero ganyan na sabi,
Tulad kayo sa mga libingang pinaputi na may mga anyong maganda sa labas. Anyong maganda sa labas. Datapat sa loob ay puno ng mga buto, ng mga patay ng tao at ng lahat ng mga karumal-dumal, maalisangsang. Ano nyo, tuklabin nyo po yung laman ng kabaong, lalo't wala pang isang linggong nailibing. Diba? Meron ba kayo nakikitang minsang yung nabubutas na ataol? Oo, meron ganyan. Sa karamihan ng nakalibing. At tapos biglang sumingaw. Nako, pambihira. Iwan ko kay mawili nung dumalaw. Kahit hindi muna tayo, tatay, magpangita. Sa pagkakataong ito. Bakit? Alingasaw. Ay meron pa naman sadyang tauhan diyan. May nagpapatutoy mga pinsan ko eh. Lalo pag ang inilibing ay may kaya at nilagyan ng pustisa. May ko siya, hindi tatagal yun. Buklat na yun. Yung may malalaman pa nila. Kaya tawag namin yung campus beat. Yung mga pinsan ko, mga campus beat. Ibig sabihin, mga veterano ng kampusan to. Oo, nagbubuklat talaga sila. Kaya pala nung kalaban ko sa Pusoy, Stong 8, laging may pera. Yung pala'y pera mula sa patay. Amen? Pero hanggat hindi tinutungkab, ang ganda. Pero pag tinungkab mo, ang baho. Ganyan ang tao. Maganda pang labas, pero ang baho ng puso. Are you with me? Diyos po ang nagsisiwalat yan. Bakit? Diyos ang nakakakita ng ating puso. Kaya ang Diyos din lang ang makakapagsiwalat niyan. Hindi yan kita ng media. Kaya nga, ang daming kaso, hindi malutos-lutas eh. Ang tao'y sanay magsinungaling. Meron nga yung pang mga sinungaling, parang sila nagsasabi ng totoo. At yung mga totoo, sila napapagkamalang sinungaling. Bakit? Ang tao'y sanay sa anyong panglabas na maganda, pero halimaw sa loob. Titus 1:16. Titus 1:16. Are you still with me? Oh, sarap ng talata. Kaya ipunin niyo yung talatang iyan. Pag niya intindihan yung maigi, magsisisi ka. Dahil bakit? Ayaw na yung Diyos ng ganyan. Ang Diyos hindi natin mapapagpasikatan. Ang Diyos hindi natin pwedeng paimpresan. God knows us perfectly. Away from Christ, having no Christ in our hearts, tayo manatiling libingang pinaputi lamang. Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos, nagpapanggap lang. Having a form of godliness. Ang sabi, sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Hindi, ibig sabihin, hindi nga tunay. Nagpapanggap eh. Amen? Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Diyos. Paano mahalata? Ngunit ikinakaila sa pamagitan ng kanilang mga gawa. Ibig sabihin, ang mga nagpapanggap na nasa Diyos, halata sa gawa. Paano ka nakakitang pray din o pray tapos ay barik naman? Amen? Pagkatapos mag-pray ay tungita naman. Pagkatapos mag-presko ay kung ano-anong ginagawang kasalanan na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, halata mo yung nagpapanggap sa kanilang ginagawa. Ngunit ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Bakit? Palibasa yung mga malulupit at mga masuwayin. Yan. Kaya mga kapatid, tinutukoy ko dito, hindi lang yung hindi miyembro. Maging miyembro. Kasi yun po nakakatakot minsan. Isip na isip tayo mag-akay ng kaluluwa sa labas, ay baka naman sa loob, mayroon pa rin dapat akayin. Hanggat ang tao'y masuwayin, kahit mabaptize ka, paano yun? Amen? Yun palang nagpapanggap na naikilala na ang Diyos, ay naikita sa magitan ng kanilang mga gawa. Ano kanilang mga gawa? Masuwayin. Ako yung iniwala, ang anak ng Diyos nagkakamali, pero yung mabuhay sa mali, ibang usapan yan. Yung kinatawan mo na, pinangatawanan mo na ang pagiging masuwayin, baka ikaw ay may anyo lang ng kabanalan.
Palibasa yung mga malulupit at mga masuwayin at mga, yung pa malupit, mga itinakwils. Alam niyo, mayroon pong reprobate. Mayroon talagang reprobate. Ibig sabihin yan po ay, sige. Panali pong usapan niya. Number two. Una, confessing only. Parang confessing only pala yan. Confessing only. Yung bang sinasabi lang na sila'y sa Diyos? Nagpapanggap lang na sila'y sa Diyos? Nagpapakitang tao lang na sila'y sa Diyos? Yan ang mga talata pinagdiin natin. Pandalwa, kung bakit po may having a form of godliness, meron pong, pandalwa, center problem, may sentro pong problema. Yun po yung heart. Tingnan po natin na ang akin pong pinaghanguan, mga talata din ng ating topic, na mga cross-references. So, pag sinabing having a form of godliness, yan ay confessing only. Then number 2, may cause yan, may reason yan. Ang center problem ng mere having a form of godliness ay heart. Tingnan po, Isaiah 29:13, balikan natin. As sinabi ng Panginoon, yamang ang bayang ito'y lumalapit sa akin at pinapupurihan ako ng kanilang bibig at ang kanilang mga labi, ngunit inilayo ang aking puso sa akin. Kaya pala ang tao, mga kapatid, ay hindi totoo yung nakikitang pang-Diyos na pang-maka-Diyos na panglabas dahil ang problema, ang kanyang talagang puso ay hindi maka-Diyos. Naulan? Meron pong subject ng psychology. Alam niyo psychology? Ibig sabihin, na pag-aaralan ang iyong character, ang iyong heart, ang iyong behavior through body language. O anumang body language. Kaya nilang i-determine ang iyong hindi kitang pagkatao sa magitan ng mga gestures. Halimbawa, halata pag masaya ka. Paano mahalatang ikay masaya? Ganyan ba yun pag masaya ka? Hindi. Pag masaya ka, halatang ikay masaya. Bakit? Pangiti-ngiti ka eh. So, ibig sabihin, kahit hindi mo sabihin masaya ka, halatang masaya ka. Pag galit ka, kahit hindi mo sabihin ako hindi galit. Hindi galit. Hindi ako galit. Halata pag galit ka. Ay mga kapatid, kaya ang tao'y balat kayo, nahalata. Kasi, hanggat ang puso ay hindi pa sa Diyos, nahahayag yan din sa panglabas. Amen? At sabi nga ng kawikaan, kung ano kanyang iniisip, yun siya. Testingin ko kayo, paggising niyo umaga kanina, hinanap niyo ba ang Diyos? Nanalangin ba kayo? Nagbasa ba kayo ng Bible? Pag in-interview mo ang tao, mahalata mo kung ang Diyos ay totoo sa kanya at siya hindi balat kayo. Ano yung habit mo araw-araw paggising ng umaga? Ano yung longing ng iyong puso? Nagbasa ka ba ng Bible? Nanalangin ka ba? Paglinggo ba, gustong-gusto mong sumimba? Pag yan ay puro positive, hindi ka balat kayo. Are you with me? Pero pag timawa ka, hungkag ka, sa totoo na, ang Diyos pinagbibigyan mo lang, pero hindi mo talaga siya mahal. Amen? Matthew 7:15. Matthew 7:15. At yung magbasa ng Bible, manalangin palagi, yun ay hindi kayang gawin kapag hindi ka tunay. Are you with me? Nung ako'y wala pa sa Panginoon, hindi ko kayang gawin talaga yan. Bakit? Ang gusto ko'y humawak ng madyong na pitsyas, ng tako, ng baraha, ng sigarilyo. Yan ang enjoyment ko nung ako'y wala kay Kristo. Kaya ako'y natutuwa sa Panginoon. Alam ko ako'y palangit talaga pag ako'y namatay. Praise the Lord. Ay mga kapatid,
ang pinakamainam sa buhay na ito, hindi maganda ang bahay. Ang pinakamainam sa buhay na ito, hindi yung ang dami mong pera at ang dami mong kaibigan. Ang pinakamainam sa buhay na ito, yung alaman mong ikaw ay sa Diyos. At ikaw ay papa sa Diyos pag namatay. Bakit? Yumaman ka na, iiwanan mo yan. Gumanda ka na, aagnasin ka rin isang araw. Pero pag hindi mo check ni kay palangit, walang kwenta yan. Kaya ako'y nagagalak, ako'y nagpapasalamat. Alam kong ako'y nasa Diyos at ako'y papa sa Diyos. Yung hindi ko kayang gawin dati, gustong-gusto ko nang gawin. At yung gustong-gusto kong gawin dati, mabigat na sa akin na gawin. Amen? Are you with me? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapi sa inyo na may damit tupa, datapwat sa loob. Yan po mga kapatid. Ang problema, kaya talaga ang tao'y balat kayo, ang problema ay loob. Amen? Ang problema ay loob. Kumusta ang iyong puso? Meron na ba yung bagong puso? Oy, listen. Amen? Huwag kayong maging suki kung hindi nakikinig. Makinig kayo. Ganda-ganda na sinasabi dito eh. Di ka? Amen? May damit tupa. Sana tayo ay tunay na tupa. Hindi damit tupa lang. Data pa sa loob ay mga lobong maninila. Yun ang problema ng tao. The heart of the problem is the problem of the heart. Kaya biyaya po yung maligtas. Hindi mo kayang baguhin ang sarili mo. Diyos ang nagbabago. Kung kaya nga't nakakita kayo ng taong nabago, hindi dahil galing nila, kundi Diyos ang nagbago. Paano nangyari yon? Ay, Diyos ang nagbago, hindi ko alam. Pero naging possible yon dahil nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil paano pala tayo nang gagaling sa paikinig at ang paikinig ay salita ng Diyos. Okay, isa pang talata. Matthew 23 verse 27 and 28. Ano sabi? Saba ninyo, mga eskrib at mga pariseo, mga mapagpahimbabaw, sapagkat tulad kayo sa mga libingang pinaputi at may anyong maganda sa labas, datapwat sa loob. Yun ang problema, yung loob. Amen? Alam mo, pag malalim ka sa Bible, hindi ka talaga pwedeng maging tagahanga ng tao. Tagahanga ka ni Kristo, pero hindi ng tao. Bakit? Yung pinakamabait mo ng kaharap, pag hindi yan kay Kristo, panlabas lang yan. Hindi yan totoo. Pwedeng mabait ka sa iyong kapwa. Yung nga problema bit sa kapwa mo, ang bait-bait mo, bit sa Diyos. Tama ba? Akalain mo, lahat ng paikisama na gagawa mo sa iyong kapwa, ay kailan ka nakisama sa Diyos? Ang pagiging wagas ng paikisama sa kapwa, nakasalalay mo na kung paano mong pakisamahan ng Diyos. Ang mahirap nga ni tao-tao lang tayo eh. Pero sa Diyos ay hindi totoo. Naintindihan niyo ba yan? Hindi ho biro ang may relasyon sa Diyos. Hindi ho biro ang may relasyon sa Diyos. Amen? Tignan nyo, pag alis nyo mamaya, iwan nyo ang silya. Bakit? Ay upuan lang naman ninyo, hindi naman nakaparte ng iyong katawan. Iwan nyo yung silya yung pag alis nyo. Bakit? Hindi nga yan nakakabit sa iyong katawan. Pero lahat ng sangkap mo, pag alis mo, dala mo uli sa inyong pag-uwi. Bakit? Sangkap. Alam mo, pag may relasyon ka talaga kay Kristo, ibang usapan yan. Ibang usapan yan. Amen? Kahit ayaw mo na, wala kang magawa. Bakit? Tangay ka eh. Amen? Hindi ho tayo lagi pagkakataon ay masigla. Gustong-gusto natin. Pero palibasa tayo tangay, di tangay tayong hindi masigla. Kahit mahina tayo, tangay pa rin. Bakit? Kaduktong eh. Pero kahit anong ganda ng upuan yan, kahit anong ganda ng kisaming yan, iwan mo yan, paglabas mo. Bakit? Hindi naman bahagi ng katawan mo yan. Pero yung ayaw mong bahagi, lalo yung ilong, ito gusto ko nang iwanan eh.
Pero hindi maiwanan. Bakit? Bahagi ng iyong katawan. Amen? Then number 3, cause. Ay ba ito yung having a form of godliness that is confessing only, center problem, thus heart. Ito po yung having form of godliness. Gawin mo number 3, number 4, para ako'y makatipid ng oras. Nakikita ko yung oras eh. 5 na lang, 4 na lang puntos natin. Ito po, number 3, yung concretization. Concretization. Ano ibig sabihin ng concretization? Sabi po ng pag-aaral, lahat ng gesture natin ay command ng brain. Tama ba yun? Tama ba yun, Brother Romel? Lahat ng function ng ating physical, yan ay command ng brain. So, nagko-concretize yung kung ano yung dikta ng utak at saka yung galaw ng iyong katawan, yan ay nagmamanifest. Kung ano yung dinidikta ng iyong brain, yun ang eksaktong mangyayari. Ngayon, kung nagdidikta ang brain mo, tapos hindi yun ang nangyayari, may problema, baka na-stroke. Pero hanggat normal yan, kung ano yung demand o yung ano yung command ng brain, yun ang mangyayari. Ano yung pagsabing concretization? Ganito yan. Bakit ang type form only? Kasi ang problema nga'y puso. Kaya kung ano yung problema ng puso, yun lang ang makikita sa labas. Naintindihan nyo ba yan? Pag normal ang utak mo, normal ang function ng katawan. Tama ba? Kaya pag ikinapasok, ang bilis mag-ano ng mga hormone sa iyong utak. Mag-command. Ang bilis. Ano agad yung brain? Pero pag kayo may problema, putol lang kamay mo, hindi mo ramdam. Ba't may problema na eh? Mga kapatid, kung bakit ikaw ay obvious na hindi totoo, kasi kung ano lang yung ginagawa nating labas, yan ay concretization ng ating loob. Yan po, 2 Timothy 3 verse 5. Namayan nyo ng kabanalan. Kasamaan naman Iba-iba pa sana kung nag-anyong kabag na lang eh. Akala nyo ba tayo ay nakahigit doon sa laging obvious na masama ang ginagawa? Hindi tayo nakahihigit sa mamamatay tao. Hindi tayo nakahihigit sa mga magnanakaw. At least sila, totoong magnanakaw. Ikaw, hindi nga magnanakaw, di ka rin man maka-Diyos. Anyo lamang. Are you with me? Ang bottom line na yun, pareho lang tayong masama. Pareho lang tayong makasalanan. Ang ating kahigitan ay kapag ikinakay Kristong totoo. Yun ang ating kalamangan. Yung biyaya ng Diyos na tayo inabot ng kanyang biyaya, na tayo naligtas, na bago ang ating buhay, nagsisi na tayo ng ating kasalanan, at nanampalataya tayo kay Jesus. Ano ba ibig sabihin na bago ang buhay? Hindi lang nawala ang barik. Kasi marami ngayon reliyon, kaya natin mag-alis ang barik. For the sake of health. For the sake of family. May mga nagtitino na rin. Halimbawa, ama, nakakaya sa aking anak ko, ako'y magbabalik at maninigarilyo, ni pamamana ko. May nababago din, nag-alis ng bisyo dahil lang anak. Kaya kung ang sasabihin natin na bago ang buhay, kung wala na akong bisyo ngayon, kaya din nila. O kaya nagaling sa bilangguan, nadala na. Kaya nang lumabas, nagbait na. Bakit? Ayaw ko na aling makulong. So, panglabas na bago ng kulungan. At ang malapit pa dito, yung binatang sarcastic, barumbado, nung makakita ng babae, napaibig, gandang-ganda ako doon. Siya na yata ang aking hinahanap. Magbabait yan. Magbabait talaga yan. Lalo pag sinabihan ng babae, ay ayaw ko ng mayabang nag-boys. O talagang behave yan. Ay ayaw ko din ng naninigaril yung lalaki. Alisin yan! Pero pag anim na ang anak nila,
balik uli yan. Bakit? Kapag tao ang magbabago sa iyo, hindi yan totoo. Pero kapag si Kristo ang nagbago sa iyo, yan ang totoo. Kaya nga sabi ni Jesus, ako ang katotohanan. Hindi ako balat, kayo. Hindi ako porma lang. Are you with me? Paano ba palatandaan na ikaw ay binago? Ito. Yung kasalanang sayang-saya ka noon, lungkot na lungkot ka ngayon. Amen? Yung gustong-gusto mong mali dati, ngayon ayaw mo na. At yung ayaw na ayaw mong gawain, yung pagsimba, yung pagbabasa, yung pananalangin, pagbibigay, ayaw mo na yan. Pero gusto mo na ngayon. Yan ang mga ebidensya ng mga binago. Hindi lang yun nawala ang bisyo. Kaya na rin yan ang mga dating daan. Ginagawa na rin yan ng Muslim. Naaalis na rin nila ang bisyo, yung mga Muslim. Wala rin silang bisyo. Anong iniba mong Baptist na walang bisyo at Muslim? Dapat ang iniba mo, kaya mo inalis ang bisyo, ang bigat na talaga sa puso mo. You hate sin. And you love God. Amen? Kaya ang pagbabago hindi gaya-gaya yan. Totoo yan. Totoong nangyari yan. Okay. Tingnan pa natin. Ezekiel. Balik tayo. Hindi mo na kumuli. Diyan yung mga talatang yan na lang ang pinaglabo-labo. 30 to 32, 33. Tingnan nyo ha. 31. At dumating sa iyo na wari ang bayan ay dumarating. Oh, nagdatingan din naman ang bayan ng Diyos kanina. May nag-aawitan din. Sila ay nagsiupo. Uy, nakaupo nga. Nakaupo. Amen? Dumating, nakaupo, umaawit. Siyang-siya ang panggagaya. Hindi, biro lang. Alam ko naman kayo mga fake, mga tunay. Ano? At kanilang dinidinig ang iyong mga salita, nakikinig din ng preaching. Amen! Praise the Lord! Amen. Ba't talagang gayang-gaya eh? Yung panglabas nating ginagaya din yung ibang mga relihiyon. Kaya kapag hindi ka totoo, madadala ka talaga ng mali. Bakit? Kaya nilang gayahin. Tamo ha? Dumarating din, paglinggo. Kaya nga, yung nanggagaya, dumarating. Bet yung ginagaya, wala. Yan ang malupit yan. Yung ginagaya, yung nanggagaya ay dumarating. Pero yung gagayahay, wala. At yan, ang laki nun. Ang laki sala niyon. At sila ay nagsisiupo sa harap mo, nagaya ng aking bayan. Dumating, umupo. Kayo ba'y dumating? Kayo ba'y umupo? At kanilang dinidinig, nakikinig ba kayo ngayon? Nakikinig ba kayo ngayon? O kompleto na, di ka? Dumating, umupo, nakikinig. Ano ba? Nang iyong mga salita, ito lang ang problema. Ngunit hindi nila ginagawa. Ano yung concretization? Ano yun? Concretization. Ano concretization? Kumbaga, hindi sigo. Hindi magiging sigo. Kumbaga, 12 na tornilyo ay ilalagay mo sa 14, hindi sigo. Tama ba? Kumbaga, train, pero gagamitin mo sa kalsada. Hindi pwede. Barko, pupunta ka sa release ng train. Hindi. Ang barko para maging sigo, dapat sa dagat. Ang train para maging sigo, dapat sa release. Ang kotse para maging sigo, dapat sa kalsada. Ang Kristiyano para maging sigo, dapat nasunod. Hindi yung kinig lang ng kinig. Alam mo, hindi ka talaga nababago hanggat tagapakinig ka lang. Dapat, ano sabi? Sapagkat sila'y, sabi diyan, ngunit hindi nila ginagawa. Alam mo sa totoo na, kahit yung karunungan sa Diyos nakakaboring hanggat hindi yan totoo. Amen? Amen. Tayo ba'y tagatupad? Amen? Opo.
Ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. Yan pa ang problema. Maraming relihiyon, pahiyang lang ang alam. Meron nga akong tiyuhin kaya simba na simba ay kubrador. Pag sa dami kang talatang binibigyan ni Pastor Hernandez, tumatama eh. Oo, sa totoo na. Kapatid ng inay na bunso, nagkaroon yun ng kaya, napaaral ang mga anak dahil sa verses. Oo, bawat preaching ni Pastor Hernandez, tinataya niya, natama nga eh. Hindi ko naman matanggap ang balato. Galit yun sa akin. Hindi ko talaga tanggapin ang balato. Alam ko ang sistema niya. Pero ako iniwala na haligtas yung padulo. Sabi ko, Tiyo, isukan nyo yung inyong kasalanan yan. Alam ko yan. Isukan nyo. Mamamatay kayong walang pag-asa. At ang sabi ng aking mga pinsan, Kuya, sa haba-haba ng may sakit ng tatay, nung kausapin mo, doon lang humimbing ang tulog. Kasi tuwang-tuwa. Hinahanap ka niya, nung isugod sa ospital, hinahanap ka niya. Sabi sa akin, ako hiniwalang may ginawa ang Panginoon doon. Kaya pwede tayong mag-witness pa rin sa mga dying. Bet ang Panginoon, while dying the cross, nag-witness pa rin. Pagka talagang pinili yan, kahit mamamatayin na, maliligtas pa yan. Amen? Pero kahit pa ikimalakas pa sa kalabao, tatakbo ka lang ng tatakbo sa salita ng Diyos. Ngunit ang kanilang puso ay sa kanilang pakinabang. Sa totoo na, marami hong mga leader ngayon, business ang religion. Lalo yung mga prosperity gospel na yan, ay talaga namang ang property nila, ilan ang kanilang ano nga ang tawag yan? Yung barko? Yate. May personal na aeroplano, may personal na helicopter. Grabe, ang bubungga ng lahat ng latest na sasakyan. Isang leader ng reliyon sa Amerika. Ay, wag na si Kay Buloy na lang. Ay ba si dating daan? Ang dami pong property malalaki sa Brazil. Doon niya hinakot ang kanyang yamang nahit-hit. Opo. Marami. Kaya totoo yung sabi nila, ng mga relihiyon ni hanap buhay. Totoo yan kapag hindi ligtas. Magandang hanap buhay talaga ang relihiyon kapag kasalaula ang puso ng tao dyan. Pero kapag honest yan, pati leader nauubusan para sa gawain ng Diyos. Amen? Opo. Verse 32. Verse 32. Ito mo, eksaktuhin nilaan natin. Narito, ikaw ay parang masayang awit. O, kita mo, umaawit din. Di ka, dumating, umupo, nakinig, umawit. At narito, ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig. At nakakatugtog. Nakakatugtog din. Involved din sa ministry. Yan po, nakakatakot. Nakakatugtog na mabuti sa panugtog sapagkat kanilang narinig ang mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. Kaya mga kapatid, concretization. Kaya mga kapatid, ang aakayin hindi lang obvious na nasa labas. Kasi pwedeng nandito na sa loob. Kristiyano lang pag linggo. Pero kumusta pag Lunes hanggang Sabado? Lalo pagkasama mo ni unbeliever, ano na ang salita mo? Ano na ang gayak mo? Ano na ang style mo? Halata ka pa bang Kristiyano pag ang kasama mo yung hindi na Kristiyano? Mas more na doon ka dapat mahalata. Bakit? Dito puro ilaw na. Hindi na kailangan tayo magpaliwanagan dito. Puro tayo ilaw. Mas kinakailangan kang lumiwanag pag kasama ng mga nasa dilim. Amen. Then last. Ito malupit. Yang having a form of godliness, confessing only, center, problem, heart, cause of self-lovers. Hindi ko nakuha yung isa na, then kung criticization, then itong last yung curse. Curse. Yan po malupit. Kaya nating basahin yan. Ibig sabihin, yung mga balat kayo, mga pakunwari, ikaw ay sinumpa. Kaya pag hindi ka magsisisi, delikado ka. Kaya yung kayo anyayahan, hindi ito biro. Maganda yung kinaanyayahan sa birthday, at least makakakain ka. Amen?
Sa kasalan, at least makakakain ka. Pero pagdating mo, idudumi mo yun. Wala rin. Yung pinakamasarap mong kinain sa kasalan at birthdayan, maghapon lang yun, limot mo na. Tunaw na yun ang iyong bituka. Pero ikaw ay nakaintindi ng salita ng Diyos dahil naanyayahan ka, hanggang langit ang bisa niyan. Kaya wag mong mamaliitin na ikaw ay naanyayahan. The greatest invitation among invitations is the invitation of hearing the Word of God. Amen? Amen. Hindi nga natin mapahindihan yung imbita sa iyo ng iyong pistahan ng iyong kumpare. Hindi mo nga mapahindihan yung invitasyon ng iyong kaklase. Bet naman si Kristo pag nag-aanyaya sa iyo, ay siyang bumubuhay sa iyo. Siya nagbibigay sa iyo ng lahat, ang dali mong pahindian. Amen? Di halata lamang, hindi ka talaga tunay. Matthew 7:21 hanggang 23. Tingnan niyo po, sabi diyan. Nandiyan pa ba kaya? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, kita niya, professing only. Ang daming Panginoon, di naman ang Panginoon, Panginoon, Panginoon. Pag may problema, Panginoon. Pag tumama sa loto, Panginoon. Pagka nakainom na at nadapa, Panginoon. Panginoon din Hindi puwerke nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon. Ay papunta ng langit. Yan ang dilig. Yan ang nakakatakot. Bakit? Maraming ay firm only. Firm only. Kaya of course, kalain mo, Panginoon ka rin naman, yung pala na may kipa-imperno. Bakit? Ay sabi, hindi papasok sa kaharian ng langit. Ay saan pupunta yun? Kung hindi ka palangit, walang purgatorio. Pag hindi ka palangit, di kipa-imperno. Pero natawag din ng Panginoon, sabihin ko sa inyo, ang dami nasa imperno, mas mababait kaysa sa atin. Pero ang daming nasa langit ng mga kriminal. Bakit? Nagsisi. Nabago ang buhay. Mga kriminal nga. Masasamang tao, public enemy number 1 sa lipunan. Katulad ni Roger Arienda. Tulad ni Villanueva. Katulad ngayon ng mga bading na naliligtas ngayon. Na mga ritoke na ang lahat. Amen? Pero nung matay, nasa langit. Pero maraming relihiyoso. Katulad dito, mga relihiyoso. Are you with me? Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ipapasok sa karya ng langit. Kundi ang gumaganap. Yan. Ibig sabihin, hindi wagas hanggat walang pagsunod. Hindi tayo po naliligtas sa pagsunod. Pero kapag ikiligtas, meron yan. Tama? Naintindihan niyo ba ako? Bigyan kayo kapoy na kapoy. Ha? Alam niyo na ba ang sinasabi ko? Amen? Verse 22. Marami ang mga nagsasabi sa akin sa araw na iyon. Panginoon, Panginoon, ito pa malupit. Sabi nga sa inyo hindi ba nagsipanghula kami sa inyong pangalan? Nangangaral din sa pangalan ni Jesus. At sa pangalan mo nagpalayas kami ng mga demonyo, nagpapalayas din ang demonyo. At sa pangalan mo nagsigawa kami ng maraming magawang makapangyarihan. Kalain mo, maraming reliyon nakakapagbinta ng hektarya para sa kanilang reliyon. Kaya mga ligtas, times pala ang tisod na. Kaya mas nakakatakot ka. Kaya alam mo, sa totoo na, ang evangelism hindi lang sa labas. Amen? Ano bang lahat ng tinatayuan ng simbahan ng Katoliko, bigay lang kanilang miyembro? Bagyang Iglesia ni Cristo, lahat ng pinagtayuan ng kanilang gusali, bigay lang ng kanilang miyembro. Ay mga Baptist, nagsasabing palangit, tights pa lamang, ngibit na. Are you listening? Are you listening? Ay kung sa laki ng gawa, ay parang silang parulangit. Bakit? Sa pangalan may nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Verse 23, ito ang course. Pakibasa ng lahat.
Ano, yun ang course. Hindi ko kayo kilala. Puro lang kayo, balat kayo. Hindi naman yan totoo. Amen? Last verse. Matthew 25, verse 41. Pakibasa na lahat. Saan daw dadalhin? Pasapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo sa kanyang mga anghel yun. Bakit? Ang dyablo'y nag-aanyong anghel ng kaliwanagan, hindi rin yan totoo. Amen? Kaya mga kapatid, delikado kapag anyo lamang. Are you having a form of godliness? Hindi yan anyo. Dapat may concretization. Amen? Dapat tayo nasunod talaga sa Diyos. Yun ay parang pagiging sigo lang. Hindi para ikaw ay ipinipilit mong sariling maligtas. No, hindi. Hindi mo kayang piliting maligtas. Kaya sisimba lagi, papipilitin ko maligtas. Hindi. Ikaw ay susunod dahil kasigo ka niya. Amen. Ako nasimba, ako nagbibigay, ako nagbabasa. Bakit? Nasa Diyos talaga ako eh. Amen. Kumusta ang isang linggo ninyo? Nag-akay ba kayo? Nag-invite malang ba kayo? Alam mo, kapag ikaw'y nandito at ikaw'y tikhuing lungkot na lungkot, parang hindi ako makapaniwalang may ginawa ka ng isang linggo. Dapat ikaw'y excited. Amen? Tama. Sana hindi ito bilang duty lang, kundi out of joy. Privilege. Amen? Are you happy this morning? Yan, yung pangangaral yan, gamitin niyo yan. Sa totoo na, ang pamimigay ng pulyeto, napakalaking bagay niyan. Pero mas malaking bagay din yung naipapaliwanag. Kaya kayo naandito, makinig kayo para kayo may masabi. Amen. Amen. Pero kayo laging tutulog-tulog, anong niya sabihin nyo? Hindi ka? Di parang porma ka rin lamang, hindi ka rin totoo. Are you with me? Tayo po'y mag-pray. Panginoon Diyos sa langit, salamat po na marami. Kami po ay nagagalak, Panginoon. Ako, personally, salamat, hindi ho anyo lamang ang pagiging makadiyos. Maging sa pagkakamali,